Ayan, ang tanong ng nakararami. Kulto ba ang DDS? Pero before natin simulan ang controversial topic sa podcast na ito, ako nga po pala si Kenny Laceda, a psychology student from LPU Manila. And for today's podcast, may papakilala akong kilala bilang DDS Hunter. At siya ay si Ari Garcia, a civil engineering student from Rizal Technology University. At welcome sa Daming Diskurso Sis! Ayan, so nagbabalik tayo with Ari Garcia. So, medyo pinalitan ko yung frame para kasya na kami. Maraming salamat. Thanks for inviting me. But I have one question. Ano nga ba agenda natin for today? Sabihin mo naman. Ayan, ngayon tatalakayin natin ang tanong ng nakararami na pinamagatang kulto ba ang DDS? Pero bago natin alamin ng mas malalim, ano nga ba ang own definition ng kulto? Ito ba ay propaganda movement o grupo ng mga taong namanipula? O pwede rin naman both. Ikaw ba ka DDS? Ano nga ba ang definition mo ng kulto? Yan, thank you for your question, ka-DDS. Grabe naman. First question pa lang, very controversial na. But anyways, for me kasi, pagkakaintindi ko yun sa kulto, I actually know, based on what I've seen throughout the year, yung meaning kasi niyan is nababago-bago na eh. Like, in different perspective, nababago-bago na siya. And in this recent days, sa mga Gen Z especially, ginagamit siya, pinapatungan siya ng different narratives na ini-incorporate nila dun sa terminologies na yun. Kahit hindi naman talaga siya aligned, sa exact definition nun. So, I feel like no-overuse siya. And, nagkakaroon ng parang, shit, I lost it. So, nagkakaroon ng confusion kasi most of the people right now, ginagawa siyang insult. But like, back to our topic, na pinamagatang kulto ba ang DDS? Meron akong question na related din dyan, actually. Do you think pasok ba tawagin kulto ang mga DDS? Wow. Okay, so, for your question, my answer is, okay, maging prangka na tayo dito. To be honest, yes. But not in an insulting way. Kasi parang ang babaw naman. Or, kung ginagamit lang yung term as an insult, di ba? Kasi, kung ating obserbahin, sobrang laki ng emotional attachment nila sa pagiging heroic figure ng mga Duterte. And malaking factor talaga yung pagiging kauna-unahang presidente ni Rodrigo Duterte na galing Mindanao. And because of that, parang nakabuo sila ng social identity around the Duterte name. Tipong hindi na lang siya in political support yung nangyayari. Kasi if iisipin mo talaga logically, anong actual benefits nga ba ang nakukuha nila personally from defending Duterte? Right? Kasi para sa akin, wala naman tong dulot sa kanila, like personally. Kasi if you think about it, parang ginagawa lang silang chess pieces and safety net ng mga Duterte. Kasi itong mga politicians na to, alam nilang may magtatanggol at magtatanggol sa kanila, even if gumawa sila ng mga inhumane actions, or like magbigay sila ng threat, or magsalita sila ng walang accountability. And to back that claims, mayroon akong sinerch dito na written by, wait lang, let me check. It was written by a Philstar by Pastor Joey O'Malley, and it says na isa sa taktikang ginagamit ay ang hate bonding. Nililikha sa isip ng mga tagasunod na mayroon silang kaaway na walang ibang intensyon kundi ang gawan sila ng masama. And also, Apollo Quiboloy, isang charismatic leader at nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ Church na may milyong-milyong tagasunod. Salukuyan siyang nakakulong sa TNT Custodial Center dahil sa mga kasong kriminal tulad ng pag-aabuso ng mga bata at human trafficking. Matalik na kaibigan siya ni Duterte na kasalukuyan naman nakakulong sa pasilidad ng International Criminal Court sa The Hague. So, ayun yung mga claims or factual claims na binabato sa mga Dutertes and also sa mga kaibigan nila. Pero itong mga DDS kasi,
they still act na parang lahat yun baliwala at paninira lang. Where in fact, it was proven to be true. So parang dun lumalabas yung pagiging, alam mo yun, kulto nila. Kasi patuloy nilang sinasamba yung mga politicians na to, even if gumagawa sila ng mga bagay na hindi na makatapos. Ayun, nakakaloka. At this point, parang choice na talaga ng mga supporter na magbulag-bulagan pagdating sa mga Duterte. Kasi sa daming factors na napag-usapan natin such as emotional attachment, social identity, regional pride, validation, political fanaticism, tama ba? Masasabi mo talagang nagiging cult-like na yung behavior ng ilan sa kanila. Kasi honestly, bakit hindi ka pa matatauhan kung harap-harapan ka nilang kung harap-harapan na nilang nakikita yung problematic at hindi makataang actions. Pero, ayun, todo depensa ka pa rin. Totoo, and to think na it's still happening right now, 2026. Parang sobrang labo talaga na ma-meet natin yung progress. Kasi like, eto pa nga lang parang kung susumahin, maliit pa lang siya, hindi pa siya malaki. Kasi if titignan natin sa, alam mo yon, sa mga kaso ng mga politicians sa ibang bansa, mas grabe talaga yon. Pero ngayon pa lang na ganito pa lang yung mga kasong kinakaharap natin, grabe na nila ipagtanggol. What more kung mas malala pa? Parang, ano na ata tayo 4 minutes above na ata eh. So, to conclude this podcast, I just want to show some overall insights regarding today's topic. Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, where society is supposed to be progressive, informed, political aware, marami pa rin talagang napag-iiwanan ng panahon. Para bang wala silang pinipiling taon kung kailan sila magbabago. Ayun. At minsan mapapaisip ka na lang kung may pag-asa pa bang magising ang mga bulag na loyalista. And actually, dagdag ko lang kasi sa recent issues sa happenings dito sa Senate, parang it's clear na itong mga politicians na to, sila lang din naman yung nagtatanggol sa mga Dutertes. So, kiniklaim natin sila as pro-Dutertes. And if ganun kasi, if patuloy nating babaguhin yung ganitong sistema, kung yung mismong sistema is pinapaboran yung ganitong sistema, I don't think malapit nating makamit yung ganong possibilities na babago natin siya. Therefore, parang honestly, hindi ko talaga nakikita or nagaguarantee na mababago natin yung ganitong sistema. Kasi, yun nga, hindi nga visible yung accountability sa sarili nating politicians. And I think that's the biggest lesson from this entire discussion. Hindi naman masama ang sumuporta sa isang leader o political movement. Ang nagiging delikada lang is kapag nawawala yung kakayahan natin mag-isip critically at tumanggap ng valid criticism. So, my last open question for you is this. Do you think mananatili pa rin silang panatiko kahit magbago na yung sistema? Actually, hindi ko siya masagot. Kasi sobrang dami nating napag-usapan pero it's clear na parang ganun nga, ang hirap nilang baguhin since ganun na lang din yung sistema. Pero, what if tanongin natin si ma'am? Wait, magpapaalam muna kami. At dyan nagtatapos ang Daming diskurso sis.